Ito ang nararapat sa inyo. Sana magsisi na kayo at hindi na kayo umulit! Ah! Mahal ko, magaling na nga ang anak natin pero ako ay kinakabahaan. Baka isang araw bigla na namang bumalik ang sakit ng anak natin. Natagpuan na natin ang lunas sa mga sakit. Sa tingin mo, dapat pa ba natin itong hayaang makawala sa palad natin? Anak Rodel, anong nangyayari? Bakit tila ay parang nagmamadali ka at binitbit mo yung mga bag natin? Ma, kanina may sasabihin sana ako sa pinuno. Subalit pagpunta ko sa pintuan, may narinig ako sa usapan nila. Ano na naman ang narinig mo, anak? Binabalak nila ma na pagbawalan tayong umalis dito sa kanilang tribu dahil kay Jose. Hindi po pwede yun, anak. Baka balak nilang samantalahin ang kapangyarihan ng apo ko. Kawawa naman siya. Kaya nga po ma, tara na tumakas na tayo habang nagkakasiyahan silang lahat. Saan nagpunta ang mga bisita at bakit wala ang kanilang mga gamit? Kailangan ko ipaalam ito kay pinuno. Kapatid, ikinagagala kong malaman na ang aking pamangkin ay gumaling na sa kanyang karamdaman. Salamat, Hilda. May ipapagawa nga pala ako sa'yo. Pinuno, nagpunta ako sa silid ng ating bisita ngunit wala sila doon maging ang kanilang mga gamit. Anong nangyari yun? Kanina lang ay kumakain sila dito. Hindi to maaari, hanapin nyo sila. Masusunod po, Pinuno. Hilda, ito ang ipapagawa ko sa'yo. Hanapin mo ang bata. Siya ang maaaring maging susi sa paghilom ng maraming karamdaman sa mundo. Yun lang ba, kapatid? Asahan mong bitbit ko na ang bata sa aking pagbabalik. Alalam na ata nilang nawawala tayo, anak. Oo nga po, ma. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na tayong makalabas. Hello, Jose? Naglalaro po kayo tagu-taguan? Pwede po ba ako sumali? Ikaw pala, Teban? Sige, tara. Pero mas maganda sana kung sa labas tayo ng bakod maglalaro. Kaso, paano tayo makakalabas? Sige po, sali ako. Tara po, sunod kayo sa akin. Sa lihim na daanan po tayo dadaan. Kasi bawal po ako makita ng mga bantay na lumabas. Eto na po yun, tara na po. Nako, mukhang may kaguluhan sa loob. Kailangan po natin bumalik at magtago. Sige na, Teban. Bumalik ka na. Magtago ka na sa ligtas na lugar. Sige po, mag-ingat kayo. Hey, salamat. At nakatakas din tayo sa mga taong gustong samantalahin ng kapangyarihan ni Jose. Sana hindi nila tayo matunton. Sana nga, anak. Ayoko makitang nanghihina ulit ang apo ko sa kakagamit niya ng kanyang kapangyarihan. Akala nyo makakatakas kayo sa akin, malakas at mabilis ako pag nasa kagubatan. Ang sabi ng kapatid ko, ang bata lang naman, di ba? Pwes tanggapin mo to. Hayya! Nagamit ko din ang napapanood ko sa TV! Ay, teka, may kalaban pala ako dito sa harap. Akala mo papayagan kita na saktan ng pamilya ng mahal na prinsesa? Nagkamali ka ng kinalaban. Ako ang tagapagbantay nila. Paano nasipa ng pusang ito ang palakol ko? At nakakapagsalita pa? Ayoko na po! Oh, Rodel, merienda muna tayo. Merienda muna tayo. Kayo po pala, Manong Nestor. Salamat po dito. Ano, kamusta naman yung mga taong nakuha ko na gumagawa sa bahay nyo? May tamad ba sa kanila? Magsabi ka lang, papalayasin ko agad. Ay nako, Mang Nestor, bilib nga ho ako sa kanila. Kasi ang sipag nilang gumawa, tapos lagi pa silang nag-o-overtime. Mabuti naman kung ganun. Salamat po ulit, Mang Nestor. At binigyan nyo kami ng piraso ng inyong lupa. Nung ako ang may kailangan ng tulong, dumating ka. At saka sino pa bang magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman. Sigurado po ba kayo ayaw nyo tanggapin ng bayad sa lupa? Hindi na. Itabi mo na lang yan para sa anak mong si Jose. Akalain mo yun, Carla. Ang dating tumulong sa atin ay muli nating nakita. At sa pagkakataong ito, sila naman ang may kailangan. Hindi mo talaga masabi ang panahon. Kaya habang maaga, mas magandang magtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Carla, ayan ka na naman, kontrolin mo sarili mo. Wow!
Ayan, ang sarap ng ating ulam ngayon. Dadalhin ko to kila Rodel mamaya. Ay, teka. Wala na palang tubig. Kailangan kong mag-igib. Samahan mo muna ako, Jose, ah. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa sa kubo ni Mang Nestor. Baka mamaya may mangyari sa'yo dun. Huwag mo gagamitan ng magic yung ibon Apo, ha? At kawawa siya. Gusto niya lang makipaglaro sa'yo. Buti at malapit lang ang puso nila dito sa kubo at kahit paano ay hindi ako mahihirapan mag-igib nitong tubig. Sumasakit pa naman ang likod ko. Aray, sumasakit na naman ang likod ko. Tara na, Jose. Dahan-dahanin ko na lang itong bitbitin. Ay, salamat naman, Apo, at minamasahe mo ako. Jose, ano tong ginagawa mo? Ano tong nararamdaman ko sa katawan ko? Ay, nako. Apo, anong ginawa mo sa katawan ko? Naawa ka ba sa akin kasi nahihirapan akong magbuhat? Ginawa mo naman ako masyadong maskulado, Apo. Halika na nga, baka may makakita sa akin dito. Ginawa mo naman ako masyadong maskulado, Apo. Ay, halika na nga, baka may makakita sa akin dito. Tama na, Carla. Grabe, ang bilis mo na talaga tumakbo. Nagulo na ang buho ko sa'yo. Oh. Ano yun, ang bango ha? Luto kaya ni Rose yun sa kubo. Teka, nakalimutan ko pala mag-igib ng tubig kaninang umaga. Nakakahiya naman sa bisita ko. Tara na, Carla. Baka wala siyang magamit doon. Naku po. Pauwi na si Nestor. Anong sasabihin ko nito pag nakita niya na ganito ang itsura ng katawan ko? Dapat wala nang makaalam na may kapangyarihan ka, Apo. Ibalik mo na ako sa dati, Jose. Sige na, please. Ruse! Ano yung liwanag na yon? Bakit nanggagaling sa loob ng kubo ko? Ikaw pala, Nestor. Oh, bakit ka naman sumisigaw dyan sa labas? Rose, ano yung liwanag na nanggaling dito sa loob? Wala naman, baka yung liwanag lang ng araw yun. Ah, siguro nga. O siya, mag-iigib muna ako para may magamit tayo pang hugas. Nako, Nestor, umupo ka na dyan at kumain na muna tayo. Tsaka may tubig pa naman yung dalawang lagayan eh. May tubig pa ba? Paano nangyari yun? Nagiging makalimutin na ata ako. Kumain na nga tayo, baka gutom lang to.